Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 9, talata 46 hanggang 50. At sa ebanghelyong ito nakikita natin ang mga alagad ni Jesucristo na nagtatalo-talo. At ano ang kanilang pinagtatalunan? Kung sino sa kanila ang pinakadakila. At kapag sa isang samahan, lahat ay nais maging dakila, lahat ay nais maging angat kaysa sa iba, lahat ay nais maging tanyag kung ikukumpara ang kanyang sarili sa iba. Ang bunga nito ay pagtatalo-talo, pag-aaway-away, dibisyon. Sapagkat ang nais pumanik sa pinakamataas na lugar, isa lamang ang kanyang gagawin. Aapakan ang iba, ibababa ang iba, gagawing tungtungan upang makamit ang kanyang minimithing katanyagan. At maaari nating sabihin na sa usapang ito ay nakatago ang isang malaking kasalanan. At ang kasalanang ito, ang tawag ay kapalaluan. O sa mas simpleng salita, ang tawag ay kayabangan. Kaya nga, para bang hindi naiintindihan o nauunawaan ng mga alagad kung bakit sila sumusunod kay Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo ay napakataas, Diyos na nasa langit. Ngunit hindi siya nanatili roon. Siya ay bumaba, nagpakababa, nanatiling mababa. Kababaang loob ng Diyos, banal na kababaang loob ni Jesucristo para lamang maabot ang tao. Kaya nga, sa gitna ng mga pagtatalong ito, nais ituwid ni Jesucristo ang kanilang kaisipan. Kaya nga tumawag siya ng isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagkumbaba sa inyong lahat, ay siyang magiging pinakadakila. Makikita natin ang kahulugan kung bakit tinawag ni Jesucristo ang isang bata. Ang isang bata sa kultura ng mga Hudyo ay wala pang halaga. Wala pa siyang nagagawa. Wala pa siyang naaabot sa buhay. Ang ibig sabihin, hindi pa siya kasama sa bilang ng mga taong tanyag, ng mga taong nakilala dahil marami na silang naabot sa buhay. At sinabi ni Jesucristo, kapag tinanggap ninyo ang batang ito, tinatanggap nyo ako. At sa likod ng salitang ito ni Jesucristo, kanyang pinapaliwanag, ako ay tulad ng batang ito. Sa mata ng mundo ay walang halaga. Sa mata ng mundo ay walang narating. Sa mata ng mundo ay walang naabot. Walang katanyagan, walang kagandahan, walang kaningningan na hinihintay ng mundo. Ngunit kapag tinanggap ninyo ang batang ito, ngunit kapag tinanggap nyo ako katulad ng batang ito, kayo ay magkakaroon ng kababaan ng loob at kayo ang pinaka magiging dakila. Sapagkat kapag tinanggap nyo ako, sabi ni Jesucristo, katulad ng pagtanggap sa batang ito, tinatanggap ninyo ang nagsugo sa akin, ang amang nasa langit. Kaya nga, ang tanging makatatanggap lamang kay Jesucristo sa kanyang kababaan, tulad ng isang bata, ay mga taong may kababaang loob din. Mga taong hindi mataas ang tingin. Mga taong
hindi namamayagpag sa pangarap, mga taong payak, mga taong dukha, mga taong nangangailangan. Sapagat ang isang bata, ang tangi niyang kayamanan ay ang kanyang ugnayan sa kanyang magulang. Alam ng isang bata na wala pa siyang lakas, wala pa siyang sapat na kaalaman, kaya kailangan niya ang kanyang ama, kailangan niya ang kanyang ina. At dahil dito, mababa ang kalooban ng isang bata. At si Jesucristo ay gayon din. Naparito siya sa daigdig na ito hindi dahil sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng kanyang ama. Siya ay sumusunod lamang. Kaya nga ang taong may kababaang ng loob ay makakatanggap kay Jesucristo. Sapagkat ang tao, kapag naging katulad siya ng isang bata, mauunawaan niyang wala siyang sapat na kakayanan, wala siyang sapat na lakas, wala siyang sapat na kaalaman. Kailangan niya ang Diyos. Kailangan niya ang Panginoon. Kailangan niya si Jesucristo. At sa araw na ito, tayo sana'y manalangin at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, itulad mo ako sa isang bata. Bigyan mo ako ng puso ng isang bata, sapagkat nais kong sabihin sa iyo, kailangan kita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.